Makakausap natin sa linya ng telepono si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Magandang hapon po, Sentry. Hello, sir. Magandang hapon po sa inyo, Miss Man at Miss Sandro. Opo. Sir, unahin ko na po. Nitong mga nakalipas na panahon, mukhang nagmo-monitor kayo sa mga nangyayari. Kamusta naman po yung sa tingin ninyo, yung nangyari dito sa Trillion Peso March? Tayo ay in a way, natutuwa tayo at nairaos po yun, no? Nakapaglabas ng sentimiento, yung iba't ibang sektor ng lipunan. At the same time, hindi naman ito nagdulot ng kaguluhan. Kaya it worked for everyone. Pero sir, what's next? Ano po yung nakikita niyong susunod na pwedeng mangyari? Gaya nga nung nasabi ni Miss Maan, magpapasko na tayo muna. Ano ng tradisyon dito sa Pilipinas. Teka lang, parang medyo nawawala-wala kayo. Oo, kasi Sir. parang nagpa-fluctuate po ang inyong audio, yung signal. Siguro tawagan ka ulit namin na Senator. Parang nawawala-wala yung... Oo, para mas Humihina. malinaw ang audio, mas mapakinggan tayo ng mabuti ng ating mga ka-ATMs, sir. Hello? Ayan. Sige, go ahead, sir. Go ahead, sir. So, ang susunod dito ay by tradition, ceasefire muna because of the Christmas season. Kaya yan yung mangyayari dyan. Pero meron pa rin tayong mga ine-expect na mga ilang development. Baka may magpa-file ng mga kaso dito sa kay Sara Duterte. Yan, sa Ombudsman. Tapos, baka maglabasan na rin yung mga warrant sa mga nakasuhan ng Ombudsman para sa Sandigan Bayan. Yun yung mga ine-expect pa natin in the next couple of weeks bago Christmas break. Ay, ano bang magandang regalo ngayong Pasko, Senator, sa ating sambayanan? Siyempre, ang inaantabayanan po ng mga kababayan natin, yung resulta ng mga investigasyon, ng mga kasong mga i-file, at yan nga ang masasakatuparan through the warrants of arrest na ilalabas. Hello, Senator? Naku, mukhang naputol. Kasi Hello, di sir? ba? Na ipa-file Yes. sa Sandigan Bayan. O, di ba Pero, nga sinasabi ng Pangulo ay may mga magpapasko sa kulungan, di ba? Pero ito yung punto doon sa mga kaso, ano? Pero meron po ba kayong namomonitor na related naman sa usapin ng national security? Gaya nga yung nasabi ko kanina, ang maganda nangyari dito ay nalagpasan na natin yung mga pinakang mabibigat na peligro. Yung threats to our democracy and national security, yung mga destabilization plots ay humupa na sa ngayon. Senator, ano yung sa tingin nyo, bakit kung may mga nagtangkaman, ano yung mga aspeto kung bakit hindi nagtagumpay, Senator? Umasa sila na yung rally nung Iglesia ni Cristo nung November 16 and 17 ay aapaw siya at tutuloy siya sa withdrawal of support ng armed forces sa laban kay President Marcos, pero hindi naman nangyari yun. Maraming nakatayanan todo-todo doon. Hindi natin alam kung ano yung basihan nila. Pero ganun nga nangyari. Hindi naman nangyari yung withdrawal of support. Etong ikalawang trillion peso march ay ganun din ba yung naging plano or strategy, Senator? Dahil hindi nagtagumpay nung una, itong pangalawa ba ay nagtangka pa rin? Hindi na. Kasi itong mga organizers nitong November 30 rally ay maliwanag na ayaw nila sa mga extra-constitutional means of ousting the administration.
Kaya hindi sila nakaporma doon. Even sa mga speakers, which part? Sa BJMP, anong... Oo, Kasi ano nga parang yun? meron Ang akong nakita dahil, na meron daw parang mga kinakausap, kesyo-kesyo ganyan. Maraming kinakausap siguro doon. Mhm. Sa pero will it lead to para kanino? Mhm. Pabor kay President Marcos o pabor kay Sara? Mhm. Pero parang Sabi na parang may security threat. Ganun yung gist, ano? Parang may security threat. Oo. Okay. Well, maraming diyan. Maraming mga binibisita diyan and against both sides yan, no? Depende kung sino yung kinakausap. Kaya hindi natin pwedeng i-speculate kung ano man yon. Mhm. Pero, base nga sa napagpulso natin sa mga officers ng armed forces, talagang sila, they are loyal to the Constitution and the Commander-in-Chief. At hindi sila nadidistract dun sa mga political noise na nangyayari sa ngayon. Naipahiwatig ba nila, sir, ng hukbong sandatahan kung ano yung sentimiento ba, sir? Kasi parang syempre parang may mga sumubok daw nitong mga nakalipas na pagkakataon. Ano po yung sentimentong nakakarating sa inyo? Generally from junior officers, mid-ranking officers and senior officers ay sila panatagan loob nila sa current dispensation. So loyal sila sa Commander-in-Chief at sa Constitution. Kaya hindi nanganib at any point yung ating demokrasya as a result of those attempts to recruit them. So wala namang natinag. So makaasa ba tayo ng magandang Christmas ngayon, Senator? As far as preserving our democracy is concerned, yes. Ngayon lang ang inaantay ng mga kababayan natin, yung mga warrant nga na i-issue dun sa mga senador at mga congressmen na involved dito. Kasi yun eh. Yun yung magiging bunga ng mga pagprotesta na ginawa ng mga nakaraang buwan. At hopefully, ito nga yun, ang tutuluyan na to sa mga ganyang mga pag-aresto ng mga salarin. So talagang tingin nyo rin huhupa na, no? Talagang makakahinga na tayo na maluwag. Oo. Yun ang pulso ko as far as the AFP is concerned. Kasi on edge lang yung karamihan dahil agresibo sila a few days before the Iglesia ni Cristo rally. Pero hindi naman gumulong into something kasi organized. Lang yun mobilization, wala naman yung organic na from ordinary Filipino citizens. Ito talagang purely Iglesia ni Cristo lang yung nag-organisa noon, rally na yon. Doon lang sila sa Luneta, after 2 days, nag-impake na. So, ganun yun. Ang inaasahan ng mga kampo nila Duterte ay it will result sa paralyzation ng Metro Manila. Tapos magkakaroon ng political impasse at itong withdrawal of support mangyayari. So, pero yes. It's not even close base sa mga na kuha natin informasyon. Sir, so ibig sabihin, lahat ng actions na yan, yung strategies na in-employ na yan, nito nga nakaraang dalawang marcha o protesta, nag-pick na yan. Nailabas na ba lahat ng baraha? Kumbaga, wala na. Wala nang itinatago. Wala nang itinatago. Wala nang huling alas. Yes, nailabas na lahat ng wala nang pasabog pang. Okay, ito po, yes. liliwanagin natin. Yes. Yung rally po nung Iglesia ni Cristo, yung November 16 to 17, mayroong gustong sumakay doon na mga kampo ng Duterte na nagnanais magpatalsik sa Marcos administration. Yun po yun. Yun yung may plano silang
i-paralyze yung Metro Manila para diretso sa withdrawal of support. So hindi po nangyari yon. Maraming tumaya doon, hindi nangyari yon. Ito pong November 30 rally, iba po ang nag-organisa nito, mainly mga Catholic diocese, saka civil society organization, na maliwanag yung panawagan nila, lalo na yung mga nasa EDSA, na call for accountability ang gusto nila. Tapos, gusto nila na hindi matuloy ang any unconstitutional means for regime change. Ayaw nila nun, nung mga panawagan ng withdrawal of support or transition council. Yung nasa Luneta na nag-rally noong November 30, yun naman nananawagan din ng resignation of both President Marcos and VP Sara. So iba't ibang agenda. Yon, mga makakaliwang grupo naman yon. Yung nag-rally doon. So ngayon, ang masasabi natin, lumipas na yon at wala nang threat to our democracy so far. Pero magkakaroon ng lull because of the Christmas break. Tapos aantayin nila yung resulta, yung mga pa-file na kaso. Pero by January, babalik ulit yung mga ganyang. There was zero chance na ma-reverse yun. Pero hinipe nung Duterte camp, pinaasa nila ng pinaasa yung sarili nila, kaya sila ngayon yung dismayado. But alam nila dapat talagang imposibleng ma-reverse yun at that point. Okay, ngayon na natuldukan na yan, ang inaantay na lang natin dito is yung fitness ni Duterte to undergo trial. So, yan, ongoing yung proseso na yan. Pinoproseso siya ng mga ina-assess siya at ina-evaluate siya ng mga doktor kung siya ay fit to undergo trial. Pagka nangyari naman yan, sabihin nila, fit siya, tutuloy na tayo sa trial proper, baka first quarter of next year. Kung hindi naman, mahihinto yung trial, pero nakadetain pa rin siya at i-evaluate siya every 6 months, every so often. Ganun po ang mangyari doon. Pero ito po ba, hindi po ba ito yung maaring makadagdag din naman sa mga susunod na panawagan para alisin sa pwesto yung Pangulong BBM, ni PBBM, sir? Hindi ko naman makita yung rason. Kasi, ito po, maliwanag naman na kaya nakakulong si Duterte sa dahig ay dahil meron siyang ginawang crimes against humanity. Tayo po, nasaksihan natin yan. For those who were around noong 2016 to 2022, alam natin yung patayan na kaliwat kanan na nangyari noon. Hindi pwedeng ikaila yun. Dati nga pinagpamalaki pa ng mga maka-Duterte yan eh. Ngayon, hindi nila pwedeng i-deny yun. Tapos, di ba, siya mismo nagsasabi, ito yung gawin, patayin nyo. Di ba? Wala siyang pakialam sa human rights. Shoot to kill. Ang dami niyang sinabi. Kaya maliwanag po ang dahilan kung bakit siya nakakulong doon. Hindi naman siya inosenteng dinampot lang at kinulong. Hindi po. Yung ICC ay napakataas nung antas nung pangangailangan nila na ebidensya bago sila mag-i-issue ng warrant. Kailangan talaga sigurado. Kaya nga, yan po nakakulong. Kaya wala pong koneksyon yan kung ano man ang panawagan dito sa Pilipinas, nandoon na po siya. Lilitisin na po siya doon base doon sa mga ebidensya na nakalap noong mga nakaraang taon. Siguro pang huling tanong ko na lang po, nakita rin natin yung medyo hindi rin mapauwi itong si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ano na po kaya naman yung sa tingin nyo yung mangyayari na susunod dyan? I think inaantay yung mukhang nag-apply siya ng asylum sa
isang bansa dyan sa Europa. Kaya aantayin pa yon o siya i-deport kung madedeny yung kanyang application, kung mare-reject. Ganun lang naman yun. Pero sa tingin niyo po, mapapauwi na rin siya at mahaharap na niya yung kanyang kaso dito? Kung hindi siya tanggapin doon sa kanyang asylum request, gano'n na nga. Kasi ano yan merong proseso yan. At habang nililitis yung yung asylum request mo, hindi ka pwedeng i-deport. Ako naman personally, hindi ko ganong pinoproblema yung si Harry Roque kasi he's irrelevant in the big picture. Ito, Senator. May Sa isang patanong. sa isang press con, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla ay namataan daw or may impormasyong nasa Europa, nasa Portugal. At sinasabing baka raw may Portuguese passport etong si Zaldico na na-acquire niya na matagal na, years ago. Kaya ang panawagan niya sa mga kababayan natin sa lugar na iyon, sa bansang iyon, kung makikita raw si Zaldico ay kung pwede raw kuhanan ng litrato, para maging basihan, ng gamiting impormasyon, sa paghahanap kay Zaldico, Senator. Yan naman kasi, nagtataka naman ako, pagka medyo may mga impormasyon na hindi pa sigurado, huwag muna natin i-announce. Di ba? Magsaliksik muna tayo, pwedeng magpadala sila ng mga tracker teams. Bago na ina-announce kasi nape-preempt Kumbaga, diba? nakaka-alpas because natimbrihan ng mismong otoridad. Natitimbrihan ayan. Pero, kahit na ma-pinpoint nila yung kung saang bansa, hindi ganun kadali. Kasi kagaya nga nila Matobato, nila Las Cañas, ilang taon yun pinag-ahanap nila Duterte, hindi naman nila nahanap. So ganun lang po yan. It's unfortunate but it is what it is. Ito po, isa namang ding mukhang isang pahayag. Ano pong reaksyon nito sa sinabi ni VP Sara Duterte na patuloy daw siyang lalaban sa kasakiman? Yun na nga ang problema mismo ng pamilya nila, yung kasakiman Kaya nga tayo nag-file ng impeachment case, di ba? At doon nakita natin, pag nailabas yun, bilyon po ang pera ng mga Duterte. Kaya nga nilang pinigilan ng husto Itong impeachment, yung mga kasabwat nila sa Senado, pinigil-pigil nila. Kasi kung totoong maayos siya, pagkakataon niya yun para pakita niya sa mga supporters niya na na malinis sila, na pamilya. Hindi po mambubudol sila. Sila yung nuknukan ng pagkakorap. Sa totoo lang, itong mga sindikatong nakikita natin ngayon sa gobyerno, sa kanila po nagsimula yan. Hanggang sa Davao. Pag nalaman lang, lang kasi, marami lang kasing nabalot lang sa takot ang mga kababayan natin doon sa Davao City, kaya naniniwala na sila kung ano man yung ipinapain sa kanila. So siguro, sige, sir, ano na lang po, siguro panghuli na lang po. So with all of this happening at magpapasko, siguro mensahe nyo na lang po para sa ating mga kababayan, kung ano yung inaasahan natin pa in the future. Sa ating mga kababayan, patuloy lang po natin yung pagbabantay natin dito po sa mga nangyari investigasyon, dito sa flood control, yan sa infrastructure scam. Huwag natin bitawan yung issue. Yung mga kailangan managot, panagutin po natin. Yan po, para tapos, huwag naman natin makalimutan kasi marami hong mga nasangkot dyan. Pero baka naman sa susunod na eleksyon, iboboto nyo na naman. Magsayaw-sayaw lang sa advertisement, sa TV, iboboto nyo na kagad. Lolokohin na naman po tayo. Kaya nasa kamay po natin yung magiging landas ng ating bansa. Alright. Sige po. Alright, Marami pong salamat. Senator Salamat Antonio po. Sonny Trillanes.